na pagtuo daw, no, dili na nimo makuha sa imuhang kaugalingong pagpaningkamot. Faith only comes by hearing. No, the more ka maminaw, the more nimo matuuhan ang mga butang na naa sa Ginoo. No, ang chismis gani, the more ka maminaw, no, sa sugod, murag dili pa nimo paminawon. Kaya sige na nimo madunggan, kay mo na ka bitaw no. Tama dyan dito siya. Mo dyan dito. So una, kung reject pa ka, hindi na tinuodoy. Hindi na tinuodoy. Madagal mo kay kanadunggan. At nga nito, mo dyan dito siya. Okay, very powerful ang hearing. No, in fact, gani sa tuang body, no, kung mamatay ta, ang pinakalas na mawala, isa nga to ang hearing. No, sa medical ha, sa studies, no, mas niluya na kaayo ang tao, sharpen gyapon na siya makadungog sa iyang palibot, no, and ang last jud nga mawala sa tuang senses, sa tuang body, sa tuang parts, sa tuang lawas is ang hearing. Muna na kakuan si Lord, no, na iya yung gihatagag value ba ang hearing, no, iya yung gipaulahi na it's not too late, no, masking nakagahigdad na nagyapoy time, nagyapoy way nga makadungog yapon ka ba, no, makadungog yapon ka mo na nga keep on hearing and hearing the word about Christ, the word of God, no, kay moro na ang makasustain sa tong faith, no, kay ang faith ba yan nato nabi na siya potential ng mag-grow, mutubo ba, kaya ngayon gani si Jesus that our faith is like a mustard seed. No, mura daw liso. Saan ang Bisaya sa mustard? Muna ka nang ginakuan, pastor, ka nang ginabotang sa ketchup. Mustard. Mustard seed, gamay kina. Gamay kina siya na liso. Kinahanglan ni mong microscope ka ng magnifying glass para makita ni mo siya ba. Pero kung buwan na siya, bawal, kung naka-isa ka buo, man mahulog na, di na ni mo makita, gamay yun kina. Umingon si Jesus that if you have faith like a mustard seed, tanawa ha, ang requirement sa kung faith, gamay. Wala din ka require si Lord dako no? Ngano gamay man, para ka na ang faith, dili nato na kaya nga ato ang ipabricate ba nga na ay mo sustain ana nga faith, no? And every seed na may siya potential mo grow, no? Walay seed no, walay dili mo grow. Simula ba lang gani kag seed dira sa sili, no? Tingala ka wala gani mo gilubong. Pero kung tingala ka pila ka bulan, may nalagi ko sili diri. No? Kaya every seed na ay potential to grow. No, bulambo ba? Tumingon si Jesus, if your faith is like a mustard seed, you can speak to this mountain. Ang faith daw, connection siya sa imuhang word. Kita niyo mo? Kung naa kay faith, then speak. Isulti ba? I-declare. No? You can speak to this mountain, be moved. So, isingan daw na ako ni Karumbe. Kalimot ako, maliho pa dyan eh. Usahay mo gamit mo mga metaphors si Jesus ba? So, to understand na sometimes kanyung mountain, nag-speak po ni sa tuang mga tipang-agian sa kinabuhi. No? Nga murag hindran sa tuang. When we talk about mountain, siguro kung nakakadari makakita ka Mount Apo, ang imuhang ma-picture out, wonders. Wow, buhay, amazing kayo. Pero once you are in that mountain, trying to climb ang mountain, hangat ba yan? Kapoy. Dili na rin ang journey. And then mostly, ang kalaban din mo sa kanang na journey sa mountain, kanang storm, ulan. Grabe ka na kalisod. No? Kung ka-experience, when you kumusakag mga bukid. No? Kalaban yun mo, kanang ulan yun, kay lapok, no? Delikado ang mga mapamakan, no? And nag-speak po na sa tong life na usahay sa tong life na atay mountains nga dili lalim ang journey, no? Grabe ang storm, grabe ang mga wild, no? Yan na, no? Isa sa mga kalaban ko sa mountain ka ng mga wild na baka kabalo, sulpot, nagkalit,
No, naalay-kalit mamaak sa imuha. No, sa ay sa tuan natay mga storm, and out of this storm na ni mga wild ng mga tao. Every time na natay struggle, ang giyon ni Lord, kung ano kay faith, then you can speak to this mountain. Kitagaan ka authority ni Lord. Na pwede kang istorya ng mountain. And ang imong pag-speak sa ng mountain, dili itong imong bibibihon. Kaya natin sa imong mountain ka. Ang giyon ni Jesus, you can speak to that mountain, be moved. So, dili desire ni Lord, yan natin mga mountain na ginadala sa kinabuhi. Ang heart ni Lord is mapanggal din ang mga mountain sa atong life. No? And ang ato ang pinaka-the best buhaton is to speak. No? Speak. No? Asa connected ang imuhang faith, no? Pero kinsay ga-sustain sa faith, pagbaya gyapon. Kay faith comes by hearing and hearing. So, yung pag-hear kung wala gigawa sa baba. Di ba? No, kita ni mo gi-sandwich no? Faith, and then gyapon. No, you can hear through the mouth. Faith comes by hearing, and then faith also connected to speaking. You can speak to this mountain. No, pwede jud mo isulti. No, kung akay struggle, speak to that mountain. No, nga Lord, dili ni mo ni will. Dili ni mo ni kabubuton. Dili ni mo ni desire na mountain. No? And every time we speak, always do nato ibutang. Pwede mo bukang mo speak na dili Christ-centered. No? No? Pwede ka mo speak na dili God-centered. Sahay, pwede na ka mo speak out of arrogant, out of ito ginistorya na ito kanina ba? Pero lahi itong speak di ka na Christ-centered yapon, kaya ka na baya na faith. Si Jesus baya na naasunod ni mo. Dili ni mo pwede tanggalon si Jesus sa pagtuo because He is the faith. Hebrews chapter 12, that fix your eyes to Jesus because He is the author and finisher of your faith. Meaning, sa una, ang faith sa tao, wala pa si Jesus, walay substance ba? Pero karon na mas nindot ng faith niya nato karon. Kaya na substance. Kung na substance, sabtad yun na mo. Kung na substance, masabtad yun na mo. Kung katawa mo tayo substance sa una mo, tumawa yun sila kasabot. Limog yung kailangang journey. No, start yun kailangang journey. Mawit na kung basahan mo na sa Hebrews 11, mas blessed kita ba because we are in a better promises, in a better covenant. Better covenant with a better promises. Basahan niyo na Hebrews chapter 11, the last verse nila. Nga kanya to ang mga former, nga mga gina-look up, nga mga men of God in the Old Testament, ang nag-sustain sa ilaha, pagtuo. No, isa-isa man na dara sa Hebrews chapter 11. Pero sa last verse nila, na igingon, na kani sila, wala na sila ka-experience sa tinuod na promise. But we are so blessed because we are now in a better covenant with a better promises. Kaya kaning faith nato karon, which is ang connection ng Hebrews 11 is ang 12. Kita niyo? Ang 11 is talking about the men of faith. Pero pag-abot sa Hebrews 12, na ay tinuod nga pagtuo na naata karon. Amo na naka-experience ta ani nga promises kinaata ani nga better covenant ug kani nga pagtuo si Jesus. No? So connected na ha. Kung Hebrews 11 lang yung basahon, libo mo na. Mga men of faith, tama lagi ko, tama din mo. Abraham, David, mga na. Pag-abot sa 12 lahi man, fix your eyes to Jesus man. Wala man ingon dito, fix your eyes aning ang mga men of faith. Kaya-introduce ko sa 11 ng mga men of faith. Basahan nyo na, daghan kayo ng mga men of faith dira. Abraham believed God, David believed God, daghan kayo na dira. Pero pag-abot sa 12, wala mo tagi pa-fix ani nila. Nga mo ni akong i-look up. Mo ni akong pattern sa faith. Mo ni akong sundugon sa faith. Wala man. Ang giingon dira sa 12, fix your eyes to Jesus because He is the author and finisher of your faith.
Ug mao na yung reason that we endure ani nga race sa atong kinabuhi. Not endured, but endure ani nga race sa atong kinabuhi. Kay naa lagi substance ang ato ang pagtuo karon. Nice substance, which is si Jesus. No, which is si Jesus. Hide and seek. No, Luke chapter 9 verse 10. Ingon dariya, for the Son of Man is ni Jesus. Okay? No? Kabalo ba ka nga ang Matthew, Mark, Luke, and John, kaning duha ka book, no, usahay ginadikuan na to nga gospel. Actually, this is not gospel. This is book. No? Pero common nga gina-promote the Gospel of Mark, Matthew, Luke, and John. Dili ni gospel, book ni siya. Kaya ang gospel man good, finish work. Kaya the word gospel means good news. No? Maayong balita. And then, pag may kag balita, something nga human na. So, unsa may nahuman? Ang finished work ni Jesus. Mo ito yung gospel. Mo na ginawali ni Apostle Pablo ang finished work ni Jesus. No? So, si Matthew, Mark, Luke, and John, nani sila kasi lahi-lahi nga pag-ila ng Jesus nga gi-introduce. Kung kita nimo sa Matthew, Jesus was introduced as Son of God. Pag-abot kay Luke, Son of Man. Pag-abot kay Mark is Son of David. No, Matthew, Son of God. Mark, Son of David. Luke, Son of Man. No, and then John is Son of God. No, so kana sila. No, so nana siya no. Dariya, gingon dariya sa Luke chapter 9 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Mo yun ang katuyuan ni Jesus nga niani siya dariya. To save and to seek and to save the lost. No? The lost, dili dalo. Lahi man tong dalo. Kaya ang dalo mo to mga Pharisee. Mo to ilang gusto. Balaod law. No, dalo. Kundi the lost. Okay? So, He came to seek and to save the lost. Mo yun na ang iyahang katuyuan, nga nuning ani siya dariya. Nga dili masabtan sa mga Parisiyo. Kaya ang ilahang thinking manggod sa Misaya, nga ilahang expectation nga moabot is mopanig sa ilaha. Naa sa ilahang side. Mo depend sa ilaha. Pero pag abot manggod kay Jesus, na-shock sila. Kaya instead na magstay si Jesus sa temple, dito man siya gato sa mga balay-balay. Yan ba? No? Ug dili pa jud balay sa mga righteous. Balay pa jud sa mga sinners. Wala ang mga Pharisees sumo kay Jesus. No, moingon jud sila nga unsa man ninyo nga magtutudlo, unsa man ninyong rabay. Naga-fellowship man sa mga sinners of sinners. Nakikaon siya sa balay ni Matthew, sinners po ang crowd. Nakikaon siya sa balay ni Zacchaeus, sinners po ang crowd. And then kung naapod siya sa gawas, sinners po iyahang perminti makatubang. Mga adulterous, mga sinners of sinners, no wonder mga Pharisee, ano yung nag-claim ng Messiah? Dili man makita sa iyahang pagkabalaan. Kaya even ang mga hugaw, iyang pagbunitan. And then according to the law, bawal ba ka magunit og hugaw? Once you touch the unclean, ikaw nga clean, mahimo ang kag-unclean. Pero si Jesus lahi man, pag nailiprusi, iya magunitan. Eh, ikaw daw, di mulboy mong kaspa. Umaon niya akong natunan, maon niya akong pakamatyan ba ya? Ano ba? No? Di man na mo pagtuo. Lahi man na yung action. Manasuko kay sila. Pero never na nasabtan nga. Ang heart ni Jesus na ni Ani Daria is to reach out kaning mga unreachable ng mga tao. Kaning mga tao nga disqualified ba? Nga limited kaayo sa ilaha ang pulong sa Ginoo. Kaya ang word sa Ginoo baya, madunggan ng nimo inside the temple. And not all people makaadto ang sulod nga temple. Kablo ka kasaran ni sulod si Jesus sa temple ba? Iya pa yung gipanghabwa.
niya, nahimo ng negosyo. So, grabe na kayo mga money changer. Tanan dito, busy na kayo sila sa ilahang negosyo. And sad to say, until now, daghan kayo ingon ana. No, ang church, nahimo nag-business. No, instead of day of worship, makompromise na. Eh, dili. Kuha na to ni. O, dyan ni. Si Jesus, yan yung gipang, diba? Yan yung gipang yabo ang mga table. No, ang una niya giyabo dito, kabalo ka unsa? Money changer. Dili to exchange of dollar, ha? Ano na yung money changer ato nga time? Kay every time nga layo ka, dili man mo pwede dadon ang iluhang halad. Kapuyo naman na ibiyahe. Yung na gracious si Lord, mo ni yung instruction na kung layo ka, ibaligya ang imuhang lam, o pag-abot nimo sa temple, dito ka mamili og lam, mupalit og lam. Mo na money changer, na dog, no? Mo na exchange ba? Kaya mo to ilahang ihalad sa temple, man na busy naman sa negosyo. Ningon si Jesus, this house is the house of prayer. And kaduha din siya niadto sa temple. Ang ikaduha is kato nagbasa siya scripture sa book of Isaiah. No? And after ato, dito na siya sa gawas sa templo. Gawali. Muna, ang mga Pharisee, so pwede kayo sa iyaha. Pero mo dyan ang heart ni Jesus, for the Son of Man came to seek and to save the lost now. Genesis chapter 3, verse 8 and 10. Go po kayo ni. Then the man and his wife heard the sound of the Lord. Morning katong time na nakasala doon sila. No? Wala naman tala, no? Kaya ikaon nila ang tree. Ay, dili ang bunga de. Dili to apple. Sagin na po na itong apple ba? No? It's the fruit of the knowledge of good and evil. No? So, ang babae ang ningkaon, ha? Take note, ha? Ang babae ang ningkaon. Pero kinsay gipangita? Si Adan. Kita nyo? Ang babae may nakasala. Pero si Adan ang gipangita. Tumauni, nagtago sila. Isa may murag na nasakitan. Si Adan. No? Ang babae ang nakasala. Si Adan may murag iyahaba. So, mauna yung tayo nga sa verse 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, as he was walking in the garden. Mauna yung gusto ni Lord. No? Grabe din ang intimate relationship nila sa Ginoo sa Garden of Eden. Every day, ganaog si Lord ug mag-fellowship kinahanglan og Eve. Imagine na ug na. No? Papunta ta dira ako. No? Mahimamat yun nato si Lord ba? Dili na gani siya kanang by feelings lang, no? By ano lang, spirit. No? Mabot yun ang time. No? Yun lang sa karon. Bata pa ta. No? Pero mabot yun ang time. Excited ko kay ko, ana. No? Ang time ako dito. Excited kay ko. Ako ang tao nga dili kumahadlo mag-storya about death. Excited ko, ana, na time. No? And kaubalin si Lord. Same ano ba? Like a garden in Eden na walking. May dyan mo, galakaw si Lord. Bro. Bro na, no? Lord, no? So walking in the garden in the cool of the day, and they hide from the Lord God among the trees of the garden. No? Eh, wala man gingon dali kung unsa ning na tree. Basta kay nitago sila. No? Kay murag hadlok sila. Kay na sila nay nahitabo nga di maayo. And then next, but the Lord God called to the man. Kinsa nakakaon? Babae. Pero kinsa gitawag? Lalaki. But the Lord God called to the man. Pwede man siguro yung no? But the Lord God called the man and woman. Sila man natin to. Pero ano man dyan? Where are you? He answered, I heard you are in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. Tanaw ha, ang lalaki ang naka-feel, wala ninyo dari, we are afraid. Ang gingon dari, I. Oh? Unsa to? I was afraid. Wala na feel ni Adan nga nahadlok ang babae. Siya Jude, no? I was afraid. No, because I was naked,
So I hide. Words of fear is in Hebrew word is yara o nara o. Yara. Okay? And then next, usay niya dariya. In Genesis verse 7, then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed, tama ba? Seaweed fig leaves together. Tahi, no? Mauna. Dili itong seaweed nga pakaon na. They sewed fig leaves together and made covering for themselves. Now, imagine mo, ang fig leaves, mura na siya, ang dahon sa fig leaves, mura na siya kanang 5 fingers ang iyang style. Na murang, pero gamay kayo na siya. And then, ma-imagine mo nga, ang ilang cover sa iyong lawas, dahon. No, imagine mo dahon ang gihimo nila ginikit. I don't know kung saan na ito pagdikit. No? Siguro butang nila. Wa pa siguro nahuman ang deres taas. Nagbuhat naman siya sa iyang pag-ubos. Wa pa nahuman ang ubos. Nalaya na ang taas. Di ba yan yun ang mag-last? No? Temporary lang ba? Na covering sa ilahang lawas. No? So ilahang i-cover ang ilahang kaugalingon. Kita niyo dali kung unsa ka gracious si Lord. No? Ningon dali sa verse 21, unto Adam also to his wife did the Lord God make coat of skin and clothe them. Kita niyo gracious unsa ka gracious si Lord. Na in spite sa ilahang kapakyasan, no? Nga sila nag-take og initiative ba nga mag-cover up sa ilahang kaugalingon. Nakita ni Lord nga dili man maglas. Hago kay na karon na amoy cover. And then ugma ana magbuhat na pod mo kay malaya na matulog mo magisip pa jud na. Dili jud Dili man ningon ana ka sulid ang dahon. Bulihok lang kagamay magisi na. Buko na pod mo, buhat na pod mo. Pero nakita sa Ginoo diri nga dili na magdugay. Kapuyon mo ana. Kita nimo kung sa gracious si Lord in spite sa ilahang failure. In spite silang kapakyasan, ipakita gyapon sa Ginoo ang iyang grace, ang iyang pagkalabing, not just as creator but I believe as a father, no? Iyahag yung ipakita nga concern kay siya nga kapoy kay na inyong ginabuhat. Sahay natin mga nana, natin mga kapakyasan ba, and we try to cover up with our own effort. No, maning kamot tag-offset ba? O man pag natay mali, atong ginahimo, offset, buhat nyo tagdagan kaayo. No? O mga maayo. No? Sa ito ang kaugalingong effort. Effort man ito ilang gihimo. No? Nang sila magkamot og tahi nga para makover lang, matabunan lang dyan ba? Kapoy kayo hago. Pero si Lord nag-provide siya o kanang sustainable na para sa imo nga. And Garden of Eden, na ay mga shadow dira ni Jesus na dapat natong makita. Una, now, woman in the Bible always speaks the church. Woman in the Bible always represent us, kita. No? Kita'y nakasala. No? Like kanin sa Garden of Eden, ang babae ang nakasala. Kung mapansin ninyo ang conversation dira, basahon ninyo, ang yawa na iyahang gitry og distort ang pulong sa Ginoo. Nga naingon ang yawa kay sa babae, naingon ba ang Ginoo nga pwede nimo kaunon tanan? Di ba? Naingon ba ang Ginoo nga pwede nimo kaunon tanan? Ang iingon ba sa Ginoo, you can eat all the trees in the garden except the one. Pero gidistort sa yawa. Niingon ba ang Ginoo nga pwede nimo kaunon tanan? No? Kung niingon po dahil ng babae, kaya nakadungog siya ang distorted na word, iya pong gidistort ang word sa Ginoo. Niingon po siya, niingon mo po ang Ginoo nga dili daw ko muka nga basahon na to be. Kisa na yung Bible. Now, nanari ako, tanawa ha? And verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. Ang Hebrew word ani serpent is kung imohang basahon sa Hebrew word ani, ang meaning ani is kanang witchcraft, kanang sige yung term anang sa witchcraft, enchanted, kanang sa enchanted, murag kanang magic ba? Dili yun ni siya kanang serpent nga gi-create sa Ginoo. No, murag gi-copy ba? No?
And gingon diri now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Ano? Distort niya? Ang gingon sa Ginoo, you can eat all the trees from the garden except the one. Pero ang gingon sa Yawa, naingon ba ang Ginoo nga dili ka pwede mukaon sa mga punuan? Kita niyo? Ug ningon po dahil ang babae, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. Di ba? So, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it or you will die. So, sa iyo sa babae na rin, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, niingon ang Ginoo, you must not eat fruit from the tree in the middle of the garden. Kabalo ka kinsa tong nasa middle? Tree of life. Tree of life ang nasa middle. Tanawa ang ningingon dali sa Genesis chapter 2. Tanawa ha. In Genesis chapter 2, the Lord God took man and put him in the garden to work it and to take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Wala gibutang ang specific position aning tree of the knowledge of good and evil. Kaya ang naa sa middle is ang tree of life. Kita ni mo na-distort ang words each other. Wala walay perfect spot or location ang giingon sa Ginoo dali kung asa nakabutang ang tree of the knowledge of good and evil. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Baka kung gingon sa babae, ikatong middle tree mo, tong tree of life, na dapat kaunon nila, kung kaunon nila to, dili sila mamatay. Ali ang information. E nga nung mali man ang information nga giingon sa babae, kay mali po ang information nga giingon sa Yawa. Ano na? Pag naay mali nga words ang Yawa sa imuha, usahay mo, mali na po nimo. Sabot. Hindi mo taliyaw. The Lord God said, it is not good for a man. Sumuli siya dariya. Pero sultian ta mo, na ang nasa middle, still of life. Wala specific position ang tree of the knowledge of good and evil. Kabalo ka din sa rin nakabalo ato, I believe si Adan. Mabitaw mo, wala sa Yawa, gi-8 time, si Adan. Mandili si iba. Kaya ba siya kabalo? And which is biblical. Kasi gingon nila, people perish for the lack of knowledge. No? Kung lack daw tang knowledge, doon kita. Mabitaw na dagang mga uto-uto, no? May lack of knowledge. Sulti mangulikuan, bawal na manilhig. Sulti mangulikuan, bawal maligo. Sulti mangul... Pero dili biblical. Lack of knowledge. People perish. Same kay Eve. Lack of knowledge. Oto, nahulog. Very important, no? So, tanawa, si Eve ang nakasala, pero si Adan ang gikuan. Istoryahan. Si Eve ang nakasala, pero si Adan ang nag-take sa punishment. It's a picture of Christ. Kita mo nakasala, pero kinsa may gisilutan. Si Jesus. Kita'y nakasala, pero kinsa may giatubang sa Ginoo sa atong sala. Si Jesus. Kinsa may nakasala, pero kinsa may nagsolve sa sala. Si Jesus. Kita mo, pero dari anindot kaayo. No? So sa Garden of Eden, makita mo kung sa ka-gracious si Lord. No? Nga mas nga mahulog ang tao, naagya ko ng iyang grasya nga mag-uban sa imuha.
Dili na tinuod na maingon nga, wala na lang grasya sa Ginoo sa iya. Pero sa'yo, natin mo na ng mindset mo. Wala na simba-simba, wala na grasya. Disgrasya, daghan. Kaya ka from the very beginning, ingon ani na atong Ginoo. He is the God of all grace. Pwede rin mo tumay mo si Lord, no? Merisi, kaya mag-antos mo na yung sanina. Talawa na ito, hantod, kanusta mo, magsigi ingon ana. Pick up. Ikaw, kaya mo na Ider? Na nakasala sa'yo, palitan yung sanina. Nag-maintainer na siya sa kusako. Pero naku, katsyung nahimo masala sa imo. Nung nakita ni mo nga nagbinsan, nagsuot na lang siya gisi-gisi. Maintainer sa, kaya ni mo na palitan? Ay, posible. Pero si Lord, oh, nakita niya nga murag dili maglas. Di jud maglas ang ilahang gina-cover up sa ilahang kaugalingon. Ang iyang gihimo, unto Adam, also unto his wife, that the Lord God make coat of skin. Kisa'y una nag-sacrifice, si Lord. Kisa'y una ning patay, si Lord. From the very beginning, naanay sacrifice nga nahitabo. Naanay blood nga nahitabo. Ug ang purpose atong sacrifice, ug katong blood, para sa ato para matabunan ta. But the good thing about Jesus, wala lang niya yatag coveran, but He wash away all the sin of the world. Sa una, covered. Pero pag-abot kang Jesus, dilibyuhan yun ta. Mauna karon na itong sanina, si Jesus. Mauna karon na ito ang ginadala, si Jesus. Mauna ang lasting. Mauna ang mulungtad ba, hangtod sa kahangturan. O gipahawa sa Ginoo sila Adan. Hawa mo dari. Dili tungod suko kay si Lord. Sa reason nga nung gipahawa sila to protect the tree of life. Why? Kasi dihang gikaon nila ang fruit of the knowledge of good and evil. The Bible says in book of Romans chapter 5, man sin, death entered to the world. So na ay death karon. Now, kumakaon nila ang tree of life, wala redemption may tabo. Because we are eternally sinners. Mao bitaw nga paghawa nila Adan og Eve, giprotektahan jud sa Ginoo og sword, angels, cherubim, ang tree of life. Nadili sila kaduol. Kaya naay gi-prepare si Lord nga redemption para sa ilaha. Kita nimo kung sa ka mindful si Lord. No, kita sila may nakasala pero si Lord ba advance na kayo mga solusyon. Advance na kayo siya kung sa'yo pwede buhaton. Kung ana si Lord. Wala kung natin mga mess sa life, natin mga palpak sa kinabuhi, sa ligi si Lord. E naa siya'y way out. Naa siya'y solusyon. Wala pa lang ka nakaadto dara sa imuhang bounce back na ana gihimo si Lord nga plano para nimo. In same kay Adam and Eve. Pagpahawa niya kay Adan ug Eve, naanay giuna-una si Lord. Nga naay redemption na moabot para sa katawhan. Ug kinahanglan ako ni protektahan ang tree of life nga dili makaon ninyo. Kay kung inyo ning makaon, wala na. Whatever the sinners, wala na'y rason munaog pa si Jesus dari para isave ta. Because we are eternally sinners. Makaon na to itong tree of life. Muna na ka-gracious si Lord ba? Din ka mo na mapakyas, marag, na kaya itong panunantaw. No? May not trust the Lord sa iyang kinabuhi, sa iyang life.